Hi guys! So for today's video ay may nag-PM sa akin at nag-request na i-review ko daw itong loan application na to, which is mukhang maganda at mukhang maaasahan talaga. So dito ay 5 minutes lang ay malalaman mo na kung approve ba ang loan mo. Isang ID lang ang kailangan. Matatanggap sa may GCash. 18 up to 60 years old ang pwedeng mangutang. At 3,000 up to 20,000 pesos ang pwede mong utangin. At depende pa to kapag ikaw ay good borrower, mas tataas pa ang credit limit na ibibigay sa'yo. Pwedeng bayaran ng 91 up to 180 days. At walang other fees. So since napakinggan nyo na lahat ng magagandang ino-offer na to, syempre susubukan natin, tingnan natin kung legit nga ba talaga. Kaya panoorin nyo tong video na to hanggang dulo at huwag nyo muna i-download. Ako muna ang magda-download para sa inyo. Para makita nyo din kung ano yung mga personal information na i-share nyo sa kanila. At kung nangaharas ba to at nagpo-post sa may social media accounts pagka ikaw ay na-late ng pagbabayad. So lahat na yan aalamin natin. Siyempre kung legit nga din ba talaga na mahaba ang pagbabayad or kung short term nga lang ba talaga. So lahat ng yan bubusisiin natin, kaya samahan nyo ako sa may video na to hanggang dulo. Pero bago ang lahat nga pala ay meron akong nilagay na links dyan sa description box sa baba at sa may comment section para sa mga nangangailangan ng pera ngayong araw at gustong mangutang na may 0% interest sa unang loan. So mamili lang kayo dyan sa nilagay ko na links sa may description box sa baba at sa comment section. At bago kayo mag-confirm ng loan nyo, ay basahin nyo muna lahat ng loan details. Siyempre, hindi mawawala ang GCash giveaway ko worth of 1,000 pesos kada buwan. Para makasali is kailangan lagi ka lang updated sa mga ina-upload ko. At huwag mo kalimutang i-PM ako sa my Facebook page ko para maisali na agad kita. So yun na, simulan na natin. So yun, lahat ng mga nagko-comment dyan nababasa ko, saka yung mga nagre-request ng mga loan application na subukan ko daw. So lahat ng yan susubukan ko. At iisa-isahin natin para hindi kayo mapahamak sa mga sobrang tataas ng mga interest. So itong loan application nga pala na to ay ang CashMe. At dito nakalagay sa kanilang app ay get loan up to 20,000 pesos. At mare-receive mo na din daw ang ilo-loan mo sa may GCash at 5 minutes lang ay pwede na nila agad aprubahan. So ayan, isang valid ID lang. At eto nga pala ay nireleased nung April 22, 2019 pa. So matagal-tagal na din, kaya simulan na natin. So kaya na-install ko na at ang unang bumungad sa akin ay ang kanilang privacy policy. At dito nga pala ang nakalagay is 3,000 up to 20,000 pesos ang pwede daw na ipautang sa akin. Kaya ikiklik ko na tong loan now para malaman natin agad kung legit nga ba or hindi. So ayan, sa may ibaba nakalagay ang kanilang loan certification, phone number, tapos mag-agree lang tayo sa kanilang privacy policy at next step. So, ayan, input ko lang itong verification code at hindi naman nabago ang nasa homepage kasi yung kadalasan dito is nababago agad pagkayari mag-register. So, dito meron tayong 4 na sasagutan at inuna na nila yung withdrawal information. So, eto bago sa akin kasi kadalasan, di ba sa may dulo to sinasagutan yung withdrawal information. So, dito kita mo na agad kung meron ba talagang GCash or kung bank accounts lang pwede. So, dito, okay, meron silang GCash, bank transfer, GrabPay, saka PayMaya. At dito, kung ano yung niregister mo na number is automatic na yun yung malalagay sa may GCash account. Pero meron din naman ditong edit tab. Kung walang GCash account yung pinaregister mo is baguhin mo na lang agad. So, ayun, next step na lang agad. So, dito na tayo sa my identity. At sa may ID na tayo. Ayan. So, dito kailangan picturean na agad yung ID. Dapat daw ay hindi malabo. Kailangan na readable lahat ng information. At ito yung mga ID type na hinihingi nila. So, dito pwede ang UMID, GSIS, SSS, PRC, passport, PhilHealth, driver's license, pag-ibig, voter's ID, at national ID. So, good thing is madami ditong pamimilian na ID. Yung iba kasi ay sobrang konti lang nang hinihingi at usually, yung mga nangungutang is wala nun, kagaya ng, ayun nga, PRC ID, Voters ID, at yung mga government-issued na ID. So, dito, okay, maraming pamimilian. At next naman is, ayan, pagkayari mong picturean ay, kailangan lang mailagay yung ID number, tapos first name, middle name, last name, gender, birthday, educational level,
Ayan, marital status saka children number. Next is current address. At syempre, hindi mawawala ang loan purpose. So, ito ay optional lang naman. Pero syempre, kung gusto nating maaprobahan is, lahat pati optional ay lagyan natin. So, dito, ito yung mga pamimilian sa may loan purpose. Ayan, purchase fixed asset, pay for education expenses. At pangatlo na tayo agad, mukhang mabilis tayo matatapos dito. So, sa may contact na. Napansin ko dito is nanghihingi sila ng Facebook username. Well, hindi naman na to bago sa akin kasi kadalasan yung mga nakikita ko na loan application doon sa may proseso is merong Facebook URL or yung link o kundi naman is yung Facebook name nila ay kailangan nilang ilagay or i-provide. Well, kung iisipin natin, alam na natin kung ano yung purpose nito. Siyempre, magba-background check sila or if ever naman siguro na hindi makapagbayad agad is maaaring kontakin nila through Facebook itong borrower. So, ayun, contact is ang hinihingi. So, ang hinihingi nila dito is 4 at napansin ko din dito is naka-fix na kung ano yung or kung sino yung ilalagay mo. So, sa may contact 1 at 2 ay relative, dapat kamag-anak. At sa may contact 3 naman is friend or co-worker. At ganun din sa may contact 4. So, ayun, hindi ka na pwedeng mamili kung kaibigan or kung kapatid. So, ayun. Pagkayari is add contact na agad. Tapos, next is step. So, dito sa may work na tayo. Ayan, yung monthly income, magkano yung kinikita mo kada buwan. Tapos, occupation. Dito sa may occupation, ito yung mga pamimilian. Sobrang dami niyan. Pwede na kayo dito mag-post para makita nyo kung nandito ba yung trabaho nyo. So, yung ilan dito na nakita ko is hotel, restaurant services, education, construction, lending company. So, ayan, driver, doctor, nurse, admin, accounting, at marami pang iba. So, pagkayari is dito na tayo sa may disclosure statement na at dito na nakalagay yung loan details. At ako ay naaprubahan lang naman sa 3,000 pesos. Well, malaki-laki na din kasi yung iba, pinakamaliit ko na credit limit is 500 or 300 pesos. So, ito para sa akin is malaki-laki na din. At ang loan term ko ay 130 days. At dito ay mahahati yon sa may 2 installment. So, tingnan natin kung malayo ba ang pagitan or short term nga lang ba talaga. So, ang sagot is eto. So, dito lumalabas na 7 days lang. So, fake news yung mahabang term na pagbabayad. Kaya tama lang na nanonood muna kayo ng ganitong loan application na review para malaman nyo kung talagang totoo nga ba na long term to or fake news talaga. So, kadalasan is 7 days lang yung pinaka-shortest term nila. At talagang mauobliga kang magbayad agad. Dapat on or before sa may 7 days na to makapagbayad ka na kasi kadalasan or kalimitan na mararanasan mo is ite-text blast ka nila at talagang tatadtarin ka nila ng reminder at kung minsan ay haharasin ka na din. So dito naman is 3,210 na agad yung babayaran on or before 7 days. Tapos sa pangalawang pagbabayad is yung una is March, tapos yung pangalawa is July na agad, napakatagal. So ang babayaran lang naman sa may pangalawa is 60 pesos. So dito may nakalagay na limited time promo kung saan kapag nabayaran mo nga daw itong unang installment mo ay magkakaroon ka ng deduction sa may interest doon sa may second installment mo sa may pangalawang pagbabayad. So dito is tingnan natin yung iba pang details kung saan mapupunta itong loan amount na 3,000 na to. So makakaltasan na siya ng 600 pesos. Well, totoo naman na wala nang iba pang hidden charges or other rates, other interest na matatanggal. So yun lang. So, eto, chinek ko kung ano pa yung matatanggal dito sa may 3,000 pesos. Take note, hindi mo to buong makukuha yung 3,000 pesos na to dahil meron ditong mga makakaltas pa. So, ayun, meron ditong service fee na 600 pesos. At meron ding management fee na 300 pesos at transfer fee na 80 pesos sa may GCash. So, ang kabuuan na lang na matatanggap mo dito is 2,020. At ang interest sa may unang installment mo ay 210 pesos. Kaya ang babayaran sa unang installment ay 3,210 pesos.
At dito naman, yung overdue na fee ay 150 pesos plus overdue na interest pa na 90 pesos per day. So, ang good thing naman dito is talagang identify lahat ng mga matatanggal sa may loan mo at kung ano yung mga madadagdag pa if ever na ikaw ay ma-overdue. So, ayun, para sa akin is no pa rin ako dito kahit na naka-enumerate na lahat ng mga matatanggal at madadagdag. So, no pa rin ako dito kasi kung ang kailangan mo talaga is 3,000 pesos ay hindi mo yun buong matatanggap. So, ang daming makakaltas pa dito. Kasi marami pa dyan mga loan application na hindi ganito kalaki yung makakaltas. At meron ding loan application na buo mo talagang makukuha. At yung iba doon ay nandyan din sa my YouTube channel ko. So, hanapin nyo na lang dyan. At check naman na marami pa ding loan application na talagang maaasahan. So, iisa-isay natin yung mga abusadong OLA na yan para hindi na kayo mapahamak pa. At syempre, chinek ko din tong Cashme kung talagang nagpo-post ba to online at wala naman akong nakita na naipost na pero true yung pangaharas. Kahit na hindi mo pa due date ay haharasin ka na agad pagka hindi mo nasagot yung tawag nila at hindi ka agad nag-reply sa kanilang text. At eto yung mga ilan sa mga ratings na mga talagang nakagamit na nito ang loan application na to. So, ugaliin nyo yung magbasa ng mga ratings nga sa mga loan application na itatry nyo para hindi na kayo mapahamak. So, ayun lang. Kung meron pa kayong mga loan application na gusto nyo itry ko, ay i-comment nyo lang dyan sa may comment section at susubukan ko yan para sa inyo para hindi na sumakit yung ulo nyo. Kung legit ba to or hindi. So, yun lang for today's video. Thank you for watching!